Yung Pilipinas po ba ay handang-handa sa anumang posibleng mangyaring disaster? Kasi kababalik ko lang po galing sa Cebu at halos araw-araw lumalabas sa mga dyaryo sa Cebu na eto, sample na lang to Provincial Board approves declaration of Cebu under state of calamity or calamity state. So ibig sabihin Ay province. mula sa init ng El Nino ay magkakaroon ng transition to La Nina na ito'y matinding pag-ulan at eventually matinding pagbaha. Ano po ang kahandaan at meron nga ba ang kahandaan or may culture of preparedness ba ang Pilipino? Sa akin, meron tayo, yun nga lang may kakulangan ng malaki. Yes po? At saka yung kakulangan na yan, dapat punuan natin habang maaga pa or pwede pa nating gagawin para pag dumating ang isang sakuna or disaster or maiwasan ang isang sakuna or disaster, at least na-reduce natin yung mga taong madisgrasya or matatamaan. I remember, go ahead po. Sa akin naman, pansinin nyo lang na nung araw, pagka umulan ng malakas at bumaha, matagal mawala yung tubig. Ngayon, pag umulan, bumaha, mamaya ng konti, wala ng tubig. So, ibig sabihin, merong ginagawa ang ating gobyerno, merong ginagawa ang ating pamahalaan. Yes. Ang ating MMDA ay talagang they're trying their very best na dito sa ating sa Metro Manila ay tayo ay maging ligtas at maginhawa. Sa buong Pilipinas naman, ang ating Office of Civil Defense, kung saan galing si General Salazar, Yes. talaga rin namang nagsusumikap na maging ligtas at maging kaaya-aya ang ating kalagayang lahat. Pero pansinin naman ninyo, no? Kahit saang parte ng mundo, maging modernong bansa, maging mayamang bansa, pag bumanat ang Mother Nature, Yes. No. Na sa larangan ng batas yata ang tawag acts of God. force majeure, yung mga ganyan, medyo mahirap. Okay. Alam nyo, powerful yan Powerful Ang ang mahirap tubig. yan, yung Diyos ang sinisisi. Oo. Yung act of God na yan. Marami naman kasi tayong magawa in advance. In advance. Marami namang ma-preempt din talaga na sakuna. Okay, isa-isahin po natin yung mga posibleng mangyaring yon. Siguro napaka direkta na kinakatakutan natin ngayon yung init. Yung init muna bago yung paparating na ulan naman. So yung init. Sa init kasi, ang kalaban mo dyan, yung temperature to mataas at hindi kaya ng katawan mo. Okay. Bakit ka lumabas? Bakit ka lalabas? Ba't hindi ka sumilong? Kaya nga yung Pilipino ay magagaling. Kaya ang mga dating mga Pilipino, yung mga unang Pilipino, nagpa-farm sila madaling araw, alas 4, alas 5, pumupunta sa farm at bumabalik sa bahay mga alas 8 ng umaga mag-breakfast. Bago uminit ang araw. Bago uminit ang araw. So with that culture na noon pa man ay ganun na kaaga, ibig sabihin noon pa man ay meron ng Magaling ang unang Pilipino. Kasi kung maalala mo, ang tawag sa Kapampangan, taga-pangpang. Ang tawag sa Tagalog, taga-ilog. Yes. Kaya doon sa history, sa isang researcher na nabasa ko, magagaling ang mga tao nung una dahil ang mga bahay nung taga-pangpang at taga-ilog ay matataas ang haligi ng bahay para pag tag-ulan, pag bumaha, dumadaloy lang ang tubig sa ilalim. At yung taga-pangpang, nasa gilid ng pangpang. Ngayon, hindi. Nakapatayo pa ng mga bungalow tsaka chalet doon sa mga lugar kung saan lumulubog. Na hindi naman natural sa atin ang bungalow. Oo. At saka yun ang nakapagtataka, nabigyan pa ng permit. Bakit doon magpatayo ng bahay? Saka ang ating mga ilog ay bumabaw. Okay. Yung mga dati, nung araw, dun sa ilog sa amin sa Hagunoy, nilalangoy namin yung mula San Sebastian, patawid ng San Jose, yung iba yung baryo, no? Iba yung barangay. Ngayon, merong time, dahil low tide, maglalakad ka patawid. Isipin mo yung pinagbago ng
kapaligiran Balikan- dahil sa ating kapabayaan. Balikan ko po yan. Pero balikan ko muna yung nabibigyan pa ng permit. So, ibig sabihin, ang atin pong building official, hindi sinusunod ang dapat niyang gawin. Dapat yung mga taong nailagay, nailuklok sa mga pwesto nila ay magaling sa mga pag-determine ng tamang lugar, yung history kung saan dati dumadaan ang tubig, anong klase ang lupa. All specifications, nasa batas Pati yung structural, tingnan mo ngayon, dating isang lugar na ginagamit nating sakahan, ino-convert natin ng isang kumpanya na ginagawa nating pabahay. So nawawala yung mga blue doon sa mapa, yung mga waterways. Saan na yung waterways na yun? Opo. Bahaya na yung nandun. Ngayon, ang nilalagay nilang mga drainage system, hindi kasing laki or kasing kaya i-absorb yung tubig na dumadaloy noon. Kaya binabaha tayo. May babalikan na kung binanggit si General Garcia kanina, yung bumabaw ang ating mga ilog na nangyari sa Bulacan, sa Tarlac at sa Pampanga dahil nga silted ang mga river and waterways natin because of Pinatubo eruption. Hindi lamang dito sa Luzon nangyayari yon. Kahit sa Mindanao, yung malaking ilog na dating malaking ilog at malalim na ilog sa Cagayan de Oro, bumabaw din yun. No? Dahil ano na rin, kasalanan natin. Okay. Putol-putol ng kahoy sa bundok, siyempre bababa ang lupa. Di bumababaw ang ilog. Hindi naman natin nahuhukay para lumalim muli. Kaya inaabot tayo ng baha. Kaya inaabot tayo ng kung ano-anong mga dilubyo sa kagagawa na rin natin. Siyempre, marunong gumanti yung Mother Nature. Yes. You do this to me, I do this to you. Hindi ba? Hindi pa tayo natututo. Tapos, nung araw, they were hoping na kung si Al Gore ang magsalita about Climate change. climate change, about susunod ang karamihan. yung warming, no? Wala rin Yung about climate change, dapat maintindihan ng mga tao na 3 grupo ang nag-aaral dito at 3 ang paniwala. Yung naniwala na may climate change na totoo, yung naniwala, isang grupo na naniwala na normal lang ito dahil sa cycle ng Earth or dito sa sistema natin. At saka yung pangatlo, wala siyang pakialam, basta business as usual. So, isang hindi naniwala, isang naniwala, isang walang pakialam. And these are studies, but if we believe in climate change because we are experiencing it now, we need also to study, is it because of the climate change or it is because of what we are doing? Kasi 1900, ang canopy ng Pilipinas sa forest niya, malaki pa. Ngayon, halos wala na tayong canopy, yung forest natin nawawala na. Sir, nabanggit niyo yung 3 uri ng taong yun. Yes. Pero whatever happens, yung 3 uri ng tao, naniniwala ka man, hindi ka man naniniwala, or wala kang pakialam, still apektado sila pare-pareho. Oo, pero yung isa, yung hindi, kung ano man yun, kung totoo o hindi, business as usual because they invent, they design, because they're looking things that there is always the change. So, yun yung kagandahan doon. Ibig sabihin ba, kung ikaw ay isang lawyer or military, magkakaiba yon or talagang pwede namang maging complementary? Pareho tayo, complementary. Ang tawag ko dyan, cooptation. Okay. Your strength and my strength combine as one to produce the desired result. Yung cooptation na sinasabi, Okay. dahil kailangan natin, di ba, ikaw engineer ka, doktor ka, scientist ka, yung strength mo, pagsamasamahin natin para ma-attain natin yung gusto natin. For example, Pantabangan Dam, Okay. more than 50 years, ni-repeat natin. But that repeating for how many years? Because accordingly, sa science, normally for a dam and a certain structural design, May number of it's years. only good for 50 years. Okay. Kung ni-repeat natin yan, okay, for how many years? So, science
also can help. So the engineers and those people who are knowledgeable about that one can help us also to protect all these things. Because kung mangyari yung example na sinasabi nilang the big one, The big one, opo. ang problema Ang natin, dami pong natatakot. ang problema natin doon, kung masisira yung dam natin na source ng tubig, kasi ayaw pang pabuksan yung isa sa taas ng San Mateo, ang unang problema, hindi yung maraming nasalanta, kung hindi wala tayong tubig sa Metro Manila, part ng Rizal at part ng Southern Tagalog. Saan tayo kukuha ng alternatives na tubig? Importante po yan, yung drinking Yes, water. Safe because drinking water. sa Biblia pa, sa relihiyon, you could live for 40 days without food but not without water. Wow. At saka mahirap yung sundin yung saying ng Amerikano. Yung sinasabing water, water everywhere but there's no water to drink. Ah. Di ba? Ang dami nating tubig tapos wala tayong mainom. Yun hanggang ngayon, hindi ko yun maintindihan. Yan Na yung, ang daming yan yung sources. mga problema na binabanggit ni Sir. Opo. Tubig. Pag dumating yung big one, we assume the worst. Yung preparation should be towards that. Paano ka magkakaroon ng tubig para yung mga survivor manatiling buhay at magkaroon ng pagkakataon na makarecover. Yes. Kasi kung wala kang tubig, yung mga nag-survive doon sa unang salbo, mamamatay din dahil wala nga silang tubig. Yes, So, mamayang konti, magandang pag-usapan yung tinatawag na big one. The big one, opo. Oo. Itong in-expect nating the big one. Oh, yun. Or, Actually, pag-usapan natin, Yes, preparedness to ha. Opo. Hindi lang ito about the big one, about the climate change. It's not only about flooding. Yung and everything. pangkalahatang preparedness. Pangkalahatan. Kaya it's high time to review. Review respective LGUs or government plans about preparedness. Because hindi lang gobyerno ang may papel dito, kung hindi lahat tayo. Sir, napaka-importante kasi itinanong ko, kaya nga kanina sa simula ng programa ay tinanong ko yung culture of preparedness. Kami po na mga journalists or tayong mga journalists, ang pinaka-masaya dito kasi laging may istorya. Kapag umulan at bumaha, abay pabor sa journalist. May istorya. Kapag may landslide, 100 ang namatay, 50 ang namatay, pabor na naman sa journalist, may istorya. Pag nagbanggaan sa kalsada, pabor na naman sa journalist kasi may police report or may traffic report. Pero sa likod nun, merong buhay. Sa Pilipinas kasi, ikat kita dyan Apo. kay Emil bad news is a good news for us. Iyon nga Sana baguhin din natin yung kultura ng mga reporter. Nakikita nyo ba ang pinapakita ng isang bansa gaya ng Hapon? Nasalanta sila. NHK. Nakikita mo paano sila pumila, kinukuha lang nila dapat ang kukunin nila at nag-aantay sila kung anong ibibigay sa gobyerno. Hindi sila kumukuha ng sobra, wala sa kanila yung mendicancy attitude, Yes. yung parang nagpapakalimos. Yun din dapat alisin din natin. Pag natuto tayong mag-prepare at natuto tayo kung anong tama, lahat tayo ay magkaroon ng magandang news. Okay. Either kung may sakuna o wala. Pero ang ating mga military kung minsan silang nasasakripisyo eh. Sila yung palaging first responders. Part kasi ang Department of National Defense, dalawa kasing role niya, no? Yung more on the armed organization at saka civil defense. Nasa kanya pa eh. Okay. So, ang well-organized organization kasi, yung armed forces, may command, Yes. may subordinates, and then a small system followed by a bigger system and a bigger system. Yes. So, kaya madaling mag-move. May sasakyan, may communication, may training. Unlike sa other organization, wala. Kaya dito ko rin may pasok. Sayang yung NSTP natin na ngayong mga produkto hindi natin magamit kung may mga disaster. Kasi limited lang yung ano. Napapangiti si General Garcia mo ang merong nga. Sige, go ahead po.
Hindi, sir. Hindi, okay lang. Nadinig ko yung NSTP, wala ka talaga maasahan doon sa NSTP. Kasi, Okay. supposed to be kasi sa NSTP, yung mga graduate nun, yun yung magiging Part ng miyembro civil defense. ng National Service Reserve. Okay. No? So, wala namang training. No? Katulad nung sinabi ni Sir, pagka tutugon ka sa sakuna, sa kalamidad, mayroon kang specialized training. Yung programa ng gobyerno na ititrain yung kabataan natin, ROTC, yung CNSTP program, may CWTS, LTS, maganda yung idea na yun. Okay. Ang problema lang, sabi nga ni George Patton, General George Scott Patton, Sir, sandali lang ha. Maganda yung idea. So, ibig sabihin, maganda lang yung idea. pero pagdating sa implementasyon, may kakulangan. Kaya nga, ginamit ko yung saying ni George Patton. General Patton, na war may be fought by machines, but it is the man behind the machine that makes the difference or who will win wars. Tama. Ultimately. Dahil, maski pa gaano kadaming equipment, machineries, and others, kung mahina ang tao at hindi nagamit ang tao, hindi nabigyan ng tamang training ang tao, useless. Ang Pilipino ngayon, ang Pilipinas, ang dami ng Pilipino ngayon. 113, 115 million. Ang dami natin mga estudyante, tinitrain natin. Anong natutunan nila? Magwalis? Ano po, yung naglalaro po sa sa games. So, except for those people who are really doing good, ha? Po. But in general, they are just but riders on the course that they do not like. Sana lagyan natin ng palaman para yung desired end state na gusto nating makatulong kung may sakuna or may civil problem or whatever disturbances na pwedeng gagamitin sila, nagagamit natin ng tama. For example, kagaya ngayon, pagtanongin tayo, saan yung ready reserve mo? Batalyon. Yes. Sabihin mo, I have 2,000 universities. Ready. And each universities, they have second year, third year, fourth year. That means there are 3 battalions per universities. So imagine mo sa 100 universities mo, meron kang ilan? 30,000? Yes. Di ba? Or 300,000 battalions. That is how to simplify things. Kung interesado tayo, ang tanong, may training ba? Ginawa ba natin yung organisasyon? Second, in STP, LTS, kung may disaster, may sakuna, nagagamit ba natin? Kung walang pasok, doon sa community nila, nagagamit ba yan? Ginagamit ni CAP? Di ba? Hindi po, nagwawalis naman Maganda yung maganda yung intention ng NSTP. Ika nga maganda yung intention bago pa naging NSTP, yung National Service Training Program. No? Yung intention is still to produce yung Desired end state. yung desired end state, magagamit mo pa yung mga kabataan na matatapos. Kaya lamang, katulad nung pinag-usapan natin dito nung nakaraan at nandito nga, pinaliwanag ni General Calonzo, yung mga naging problema sa implementasyon ng NSTP, hindi papunta doon sa talagang objective na yung finished product. Yes. Hindi na-attain. So may problema yung implementation ng NSTP. Okay. Parang design lang yan na Oo. tinitraining ka, ang design, gusto nila, pagkatapos mo, makagawa ka ng sapatos, ang nagawa lang nila, apakan. Nako. Hindi nabuo yung sapatos. So ngayon, dito sa NSTP, pati yung implementation naging parang compliance. Naging pera-pera din lang. Okay. Kasi yun yung may budget. At yung bayad ng mga bata, yun yung napupunta sa mga napapakinabangan ng mga people behind it. Yeah. Hindi ko sinasabing they're doing it intentionally, pero doon napunta, imbis na maging kapakipakinabang yung ending sana. No? So, maraming problems doon sa NSTP. And tulad ng sinabi namin nung nakaraan, yung NSTP at yung ROTC, hindi yan magkabangga. Hindi. Yan ay magkaakibat. So, pwedeng magkaakibat. Complementary. Pwede silang magkaakibat na pero tulad nga nung sinasabi, originally dapat basic military training muna. Yun muna. Basta lahat ma-ensure mo na mayroong basic military training so that they will be ready
to prepare, they are prepared to perform their sacred duty of defending the state, walang problema doon. Yun yung magandang dapat na end state na ma-attain natin. Napaka-importante po ng military training sa mga rescue operations, delivery of basic goods. That one is another story. Okay. Sa amin is pag ROTC, Okay. military training lang. Doon tayo mag-concentrate. Ibigay muna natin kung ano yung nararapat, wag nating haluan ng kung ano-ano para talagang matuto yung mga bata. Pag sila ay miyembro na ng reserve, yung training mo kasi para sa mga hazards. Okay. No? Fire, earthquake, Wasar. collapse building, wasar, yung mga siberne. You train them as a unit. You don't train them individually because they will not respond individually. Hindi. They will As a respond team. as a team. And so the team must be trained, must be equipped. So unless they are trained, you cannot send them out. Kaya yung sinasabing lagyan mo ng HADR 101, yung ROTC pa lang, hindi dapat. Lagyan mo ng police, Police training, hindi dapat. Kumbaga sa tinapay, lutuin mo muna, tsaka mo lagyan ng icing. Okay. Yung ganon. So, when they are already part of the reserve and they belong to a unit, you can train them so that the response will be specialized. Halimbawa, fire ang haharapin, yung trained sa fire ang haharap. Yes. Support yung iba. Di ba? Depende kung anong hazard yung nangyayari. Yun yung, sila yung main ang gusto responsible. kasi nila, 1 year kang mag-ROTC ngayon, lahat ng, parang sa insik pa, chapsoy. So, lahat Yes. ng klaseng gulay, ihagis mo sa Okay. sa frying pan. Hindi yun. So, we organize first according basic tenets, fundamentals. So, fundamentals of military training because that is where discipline, organization, command, respect, and leader is identified. So, doon natin sa basic muna. At after sa graduation, yung sabi nga ni Jerry Garcia, Yes po. yung specialization, kagaya nung una, yung Army, yung una, meron tayong tinatawag na Alpha Company. Ito yung pang-disaster. Tapos, may Bravo Company, may Charlie Company. Iba din ang training nila. Kaya, specialized people, specialized unit, ang nilalagay doon sa tamang sitwasyon. Hindi yung tamang sitwasyon, mali yung nilalagay mo. Oo, I have to ask this, pasensya na po May preparedness naman ng ating gobyerno. Yes, At ito'y meron. palagi kong nire-report pag ako'y may mga nasa beat reporting pa ako, yung tinatawag na pre-positioning ng mga pagkain. Ito po ba yung tamang consciousness o ito po ba yung tamang culture of preparedness, yung pre-positioning ng mga foods? Takot tayong magutom eh. Joke lang. Pero ang preparedness kasi, it includes everything. Kasi doon sa training, nandun yung sa gamot, yung mga other equipment, pagkain. Pero sa akin lang, Okay we po. should also try to prepare how to reduce. Very basic principle. Pag bumaha, kailangan mong tumaas. Siyempre. Kailangan mong umalis sa dadaanan ng tubig, di ba? So, walang nasisira. Yung mga danger zone. Yes, get out from the danger zone. So that is why, kung ikaw taga-munisipyo, magpatayo ng bahay yung isang tao, dadaanan sa tubig, huwag mong i-approve. Pagkatapos, may batas naman na sinasabi na ito yung design ng building, ito ang design. Pag hindi mo aprobahan yung occupancy permit. Pero ba't may na-approve po? Anyway, tatlo lang naman tayo nakakarinig nito. Hindi ko na alam yan. Pero sa akin lang naman, ang Pilipinas puno na ng batas. Okay. Nasa pagsunod lang. Saan ka makakita na may mga easement sa river? Okay. Opo. Agricultural area, mga 10 or 20 ata. Dito sa urban centers, Buti nabanggit nyo yan. Easement sa river, yes, easement sa a kalsada, certain distance. para may pathway, may walkway ang Ang mga tao. nakapagtataka, bakit ang mga barangay captains official, Okay. hindi nila kayang pagsabihan yung kabarangay nila na bawal magpatayo ng bahay So, dyan. nasaan ang pagkakamali? Siguro sa easement ng river, kinain pati river. Yung ibang river, hindi kinain, tinakpan talaga. May mga kalsada, katulad ng isang barangay na hindi ko nababanggitin, baka sumikat,
kinain pati yung kalsada, kaya wala nang lalakaran, wala nang walkway ang mga tao. Kaya kapag dumaan ang mga sasakyan, konting-konti na lang, masasagasaan ka na. Go ahead po. Magbigay ko ng real na example ha. Yung nangyari, yung binaha, yung isang city sa Cebu. Umapaw yun, tapos tumama yung mga basura sa tulay. Nagagalit ang mga tao kasi wrong design ang tulay at ang mga basura dumaan doon. Mukhang mali eh. Opo. Kasi ang mga tao dumami doon sa gilid ng river. Pagkatapos ang mga basura tinapon doon sa river. Yung tulay, wala namang ginagawang masama yung tulay. Pagkatapos nagalit ang mga tao dahil sa tulay daw, binabaha sila. So somewhere along the line, it's the implementation kasi bawal magtapon ng basura sa ilog, bawal maglagay ng bahay sa ilog, bawal mag-encroach sa gilid ng ilog. At ang masama doon, yung karamihan pang nagpatayo doon, konektado pa sa gobyerno. So, dapat sama-sama. Sama-sama, i-implement yung batas. So, sir, ano po ang latest na pwede nating i-update tungkol sa activities at future activities ng Hunters ROTC? Sa June 23. At doon tayo sa Splash Island. Uy, Kung saan ito ang #1 water park in the Philippines. okay po. In partnership with them, the National ROTC Alumni Association proudly present to you a day full of fun, excitement, and adventure. Ang tawag po namin dito, Crazy Fun Race. Ang purpose dito, makita-kita yung mga alumni at yung mga supporter ng ROTC join the fun. That is a Sunday. And then, you can join the Crazy Race or parang Amazing Race siya. And then, after that, all other association alumni will be enjoying that day. Oo. So, everybody is invited. Yun nga lang, tanungin tayo kung may bayad. Yes, may bayad. May bibigay naman ng mga loot bag and others. But it is one way of also paying the entrance doon sa Splash Island. Saka ma-enjoy mo na yung facilities the whole day. No? Yes. It's like parang you fellowship with each other, maging masaya. Tapos kasama natin doon yung mga descendants. Descendants ng Hunters ROTC, yung mga key people there that we can still identify will be joining us. Actually, mag-guest sila dito sa atin. Oy, good. Gaano ka-importante ba yung naging role ng mga Hunters ROTC? Ay, napakahalaga. Okay. Kasi nung panahon ng Hapon, pagkatapos ng Fall of Bataan, yung mga kasundaluhan natin, karamihan kasama sa sumuko kasi yun ang order eh. So sumunod sila, sumuko sila. Yung iba tumakas, tumuloy ng laban. But yung pinaka talagang nagpahirap sa mga Hapones yung mga kabataan Yes. ng Hunters ROTC. Nag-open sila ng ibang front para ma-ace yung sa Bataan. At nung sumunod na ng Bataan, sabi ni Gel Garcia, pinagpatuloy nila at lumaban hanggang yung mga nakataka sa Bataan at yung kabataan na gustong ipagtanggol ang ating bayan, sumanib sa puwersa ng Hunters ROTC at lumago ito. Kaya meron doon sa Region 4A, Region 4, sa Region 3, sa NCR. At ang kagandahan nito, Hanggang Negros. mga bata lang ito, Mga bata ito. 17, 18 years old. 16 to 19 years old. Mga, Ito po yung mga edad teenager. na... oh. Yes. Yan. So, Ito yung sinasabi mo na sana kung nakapaghanda pa sila ng mabuti, baka mas magaling pa Mas sila. magaling pa. Magaling na nga sila, Mas gagaling pa. mas gagaling pa. sila yung mga nagkakandak ng raid sa mga garrison ng mga Hapon. Sila yung mga nagpapalaya ng mga prisoners of war. Amerikano at saka mga Filipino prisoners of war. Nilulusob nila yung mga garrison, napapatakas nila yung mga, napapakawalan nila yung mga preso. Ito yung kontribusyon ng mga bata. And they ensured the return of General Douglas MacArthur dun sa pagbabalik nila. Sila yung nagsiguro. So, Kaya doon sa Crazy Race or doon sa Splash Island sa June 23, kasama yung reenactors group na ipapakita yung history ng ating mga kasundaluhan. Through visual images Through and visual costumes. or static displays. Kaya naimbitahan natin na
pumunta dito to grace yung program Ito sa, po yung sa June Descendants. 19, no? Sa, yung Descendants. Descendants. Sa June Sons and 19, yung anak ni Colonel De Ocampo, Okay. si Rose De Ocampo, she will be here para ikwento sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagapanood, yung exploits ng tatay niya. Yeah. No? Na kung paano sila lumaban. Magandang pakinggan. Pagkatapos yung anak naman ni Colonel Frisco San Juan sa June 26, no, who is now an undersecretary, deputy chairman ng MMDA, si Frisco San Juan. After that is yung anak ni Colonel Terry Adiboso sa July 3. Sa July 10 naman si Dave Ingles. Ito yung anak nung intel na na-capture ng mga Hapon Alright. at nagpanggap na nasiraan na ng ulo kaya hinahayaan siya. Pero nung makalaya, umarya siya ulit. No? Okay. Siya yung intel officer na siya isa sa mga pinakabata. No? Pagkatapos June 17, si Chino Estacio. Sa 24 is Pete Bulejola. Sa 31st, this is July 31, si Per Lucas, and finally, August 7, si Ed Pilapil. It's going to be interesting listening to the stories Yes. of the exploits of their father. And that is why, balik ko yung sa sinasabi mo, Opo. magandang parating nakahanda. Talagang napaka-importante po ng pagiging handa. Itong mga batang ito ay handa. Mula sa edad na 10 hanggang sa panahon na sila ay sumabak, sila ay sinanay ng ating estado dahil yun ang batas na umiiral noon. Ngayon, umiiral pa rin pero hindi natin napapatupad. Yun. Okay, maraming salamat po, General Virgil Garcia, at ganun din kay Major General Marlu Salazar.